Kailan tayo bumubulong? Di ba kapag malapit lang yung kausap mo, nasa sayo si Kristo. Nasa sa puso mo. Kaya bumubulong lang siya. Mahal kita. Kakayanin mo ito. May maganda pa akong plano para sa iyo. Ang kailangan mo lang pakinggan yung bulong at hindi mo na mapapansin yung mga sigaw. Besides, hindi kinakailangan ni Kristo makipagpalakasan ng boses sa demonyo. Kasi dapat, alam na natin kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Kilabutan ka kung ang mas paniniwalaan mo. Wala nang mangyayaring maganda sa'yo. Kasi alam mo kung saan galing yun. Sa demonyo yun. Hindi totoo yun. Ang totoo ay ang bulong na mahal kita. Maaaring hindi na paulit-ulit na sinasabi. Hindi mo lang napapansin kasi ang pinakikinggan mo yung sigaw. At bakit kailangan pang ulit-ulitin ng Diyos sa'yo, mahal ka niya? Hindi ba po pwedeng sapat na yung isang bulong niya? Pag sinabi niya, yun na. Kasi yun ay totoo talaga. Minsan magtatanong pa tayo, Lord, mahal mo ba talaga ako? Baka nga kahit bumulong, hindi na. Kasi ang sagot ay obvious na. Look at my hands. Look at my feet. Look at my side. Mabubutas ba ang lahat ng ito kung hindi dahil sa pagmamahal ko sa iyo? Mga kapatid, mahal ng Diyos ang buong mundo. Pero wag mong isiping isa ka lang sa bilyon-bilyong mga tao. Mahal ng Diyos, ikaw, na parang ikaw lang ang nag-iisang tao sa buong mundo. Sabi nga ng isang banal, kahit ikaw na lang yung tao sa buong mundo, mamamatay pa rin ang Diyos para sa iyo. Paniwalaan mo yun. Dahil yun ang totoo. At mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon na nandiyan sa puso mo. Ang Panginoon na nagsasabi sa iyo, I am with you. Nandito ako sa iyo. No one can harm you. Ang tangi lang niyang magagawa ng demonyo, paniwalain ka sa panloloko niya. Yun ang makapagpapahina sa iyo. Yun ang makawawala ng pag-asa mo. Huwag nating pakinggan yung sigaw. Pakinggan natin yung bulong. Amen.